Masyado nga ang tuwa ng ating bida matapos niyang magamit ang bago niyang abilidad, at ito ay ang pag-travel gamit ang void o pagpunit ng space. Pero bigla nga itong nagtaka matapos siyang makapasok sa kanyang portal, dahil bigla siyang napunta sa kalawakan, kaya naman napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari dahil ang gusto nga daw niyang puntahan, ay ang tinutuluyan ni Nieting sa Dragon Gate Fortress. Napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili, kung magkakaiba daw kaya talaga ang mga abilidad ng maestro level, kaya dito siya napunta matapos siyang pumasok sa nagawa niyang void. Pero hindi nga daw niya alam kung ang kamalayan lang ba niya ang andito, o maging ang mismong katawan niya ito ngayon, sabay tanong sa kanyang sarili kung bakit hindi niya maramdaman ang kanyang star power. Hanggang sa bigla niyang narinig sila Zuan, na sinasabing natapos na umano silang mag-urong sabay tanong kung dapat na ba silang umuwi. At habang nasa void nga ang ating bida, ay napapatanong din sila Zuan kung bakit nakatayo lang umano ang ating bida sa pintuan, dahil ang pagkakaalam nga daw nila ay nagtungo na siya kila Nieting. Dahil dito ay naisip ng ating bida na naiwan ang katawan niya sa labas ng void, at tanging ang kamalayan lamang niya ang nakapasok sa space o void na ito. Kaya naman muli siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung bakit ang kamalayan lang niya ang nakapasok sa void, sabay tanong na din kung may mga nakatagong kayamanan daw kaya sa lugar na ito. Habang sila Zuan naman sa labas ay agad na tinawag si Xiaoyu, at sinabi nga nilang tila mayroon umanong mali sa ating bida, na pilit nilang ginigising habang sinasabi na hindi pwedeng may masamang mangyari sa kanya, dahil siya lang ang paraan nila para makapunta ng North America. Nakuha na nga din nilang sabuyan ng tubig ang ating bida, at sinabi na ding mayroong pera sa kanyang harapan, pero hindi pa din nagigising ang kanyang katawan, kaya naman masyado na ang kaba nila habang iniisip na may nangyari na sa ating bida. Na naiinis naman na dahil nais pa nga daw niyang manatili sa lugar na ito upang maghanap ng kayamanan, at kung hindi nga lang daw sa pagnanais niyang makahanap ng kayamanan dito, ay tiyak na lumabas na sana siya upang bigyan ng tag isang sampal si Zuan at Negrito. At habang nasa loob nga siya ng space na ito ay biglang lumabas sa kanyang likuran ang mga spiritual tools niya. Kaya naman napapatanong si Shu kung lumabas o umalis daw ba ang mga ito sa kanyang nebula, upang puntahan siya. Hanggang sa mabilis ngang inikutan ng mga ito ang ating bida, na biglang nakaramdam ng takot habang tinatanong kung lumaki ba ang mga spiritual tools niya, o sadyang lumiit lang siya matapos siyang mapunta sa lugar na ito. Hanggang sa biglangang nagpunta ang isa sa mga flying sword ng ating bida sa kanyang paanan, kaya naman napapatanong siya kung nais ba nitong sumakay ang ating bida sa kanya. At matapos nga niyang puriin ang isang flying sword niya ay tila nainis naman ng Gord, na biglang lumaki din at binangga nga palayo ang isang flying sword ng ating bida. Tumilapon nga ang isang flying sword ng ating bida dahil sa Gord, kaya naman biglang nakaramdam ng takot ang mga flying sword ni Shu sa kanyang Gord. Kaya naman no choice ang ating bida kundi sumakay sa kanyang Gord, na dati umano ay pasaway at hindi sumusunod sa kanyang utos, pero matapos siyang maging maestro ay biglang nagbago ang ugali nito, at tila naging seloso pa umano sa kanyang mga flying sword. Hanggang sa ilang sandali pa ay napunta na nga sa kanyang star power ang ating bida, kung saan ay napapatanong siya sa kung bakit masyado umanong madilim sa lugar na ito, sabay tanong na din kung ang nasa harapan daw ba niya, ay ang pang 6th at 7th nebula na hindi pa niya napagliwanag. Pero dahil sa patuloy pa ding nag-travel ang Gord na sinasakyan ng ating bida, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung hindi pa daw kaya ito ang kanilang destinasyon. Habang patuloy nga sila sa pag-travel sa kanyang star power, ay nakasunod naman ang mga flying sword ni Shu sa kanila, habang napapatanong siya kung malayo pa ba sila sa kanilang destinasyon. Hanggang sa ilang sandali pa ay tumigil na nga ang kanyang Gord, kaya naman agad na tumayo ang ating bida matapos makita ang nakakamangha umanong tanawin, sabay tanong na din kung ito na daw ba ang pinakamataas na parte ng kanyang star map. Agad nga din niyang tinanong ang kanyang mga spiritual tools, kung bakit siya dinala sa lugar na ito at kung ano ang nais nilang gawin ng ating bida dito. Hanggang sa nag-vibrate nga ang Gord kaya naman masyado ang gulat ng ating bida, dahil sa biglaang pagliit nito at unti-unting pagbabago sa lugar. At habang patuloy ngang naglalabas ng kakaibang usok o enerhiya ang Gord, ay muling nagulat ang ating bida matapos niyang makita ang isang espada. Agad nga din niyang tinawag ang espadang ito, na mabilis namang nagtungo sa mga kamay ni Shu, na muli ay nagulat matapos makita ang mga nakaukit o sulat sa espada. Dito nga ay napapatanong siya kung ito daw kaya ang espada ng founder ng Sword Pavilion,
Pero kung titignan nga daw niyang mabuti ang aura na meron ng espada, ay tila umano parte na ito ng star map niya, kahit pa alam naman niyang iba ang nagmamay-ari nito. Hanggang sa napansin nga niya ang dugo sa dulo ng espada, kaya naman biglang may mga katanungan ang pumasok sa isip ng ating bida, kaya sinabi niya sa Gord na mayroon siyang mga nais malaman, at inutusan nga niya itong tumango pag oo umano, at umiling pag hindi ang sagot. Dito ay tinanong ni Shu kung mayroon daw bang gumamit sa dugo sa dulo ng espada, para bumuo o magkaroon ng pact o kasunduan at ugnayan sa kanyang star map, at agad nang tumango ang Gord na ibig sabihin ay oo. At matapos na siyang makatanggap ng kasagutan sa kanyang tanong, ay napansin niya ang nakasulat umano sa espada, at ayon nga sa sulat ay, ayaw na umanong makita ng nagsulat ang kahit na isang magandang tanawin sa daigdig. Hanggang sa biglangang sumakit ang dibdib ng ating bida, at nakita niya ang alaala kung saan ay winasak ng founder ng Sword Pavilion, ang palasyo ng dating hari dahil sa sobrang galit niya sa mga nangyari. Matapos nga daw nito ay pinagsigawan ng founder na sa bandang huli, ay na-realize niyang isa lang ang nais niya sa kanyang buhay, pero naglaho na nga din daw yun. Dahil nga sa nakita ng ating bida ay naisip ni Shu na malamang sa na-realize na daw nito ang katotohanan, patungkol sa star map at dark map, kung saan ang star map ay ang master o hari, habang ang dark map naman ay ang tagapagsilbi ng hari o founder ng Sword Pavilion. At matapos nga daw niyang ma-realize ang bagay na ito, ay pinili niyang abandonahin ang lahat, para sa isang pagkakataon at para na din sa kanyang nararamdaman. Habang nakahawak nga si Shu sa espada, ay sinabi nitong kanina ay iniisip niyang kayamanan ang makikita niya sa lugar na ito, pero sino daw bang mag-aakala na higit pa sa kayamanan, ang natuklasan at nakita niya matapos siyang dalin ng mga spiritual tools niya dito. Hanggang sa bigla nga niyang narinig ang sigaw ni Xiaoyu, na sinasabing bibigyan lamang siya ng 3 segundo para idilat ang kanyang mga mata, sabay tanong kung naririnig ba siya ng ating bida. Habang nakaupo at nakabantay nga sila Zuan sa labas, ay hindi naman mapakali si Xiaoyu na abot-abot ang lakad paikat sa ating bida, na naisip na malamang sa kailangan na niyang bumalik. At sa pagdilat nga niya ng kanyang mata, ay agad na sinabi ng ating bida na kailangang baguhin ni Xiaoyu ang kanyang ugali, nagbibiro o nagpapanggap lang naman ako wika pa nga niya, sabay tanong kung dapat ba talaga siyang magalit, kaya naman natahimik ang bulinggit. Na biglang tumalon upang kagatin ang ulo ng ating bida kaya naman masyado ang gulat nila, at matapos nito ay agad din siyang umalis, habang sinasabi na manunood daw siya ng Naruto nang hindi kasama si Shu. Pero sa pagtalikod nga niya ay kinikilig naman ng bulinggit, dahil kaninang tinatawag daw nila Zuan ang pangalan niya ay hindi sumasagot ang ating bida, pero matapos siyang magsalita at tawagin ang pangalan ni Shu ay agad siyang gumising. Agad namang tinanong nila Zuan at Negrito kung ayos lang daw ba ang ating bida, matapos nito ay bigla na din silang umalis, kaya naman mabilis silang hinabol ni Shu habang tinatanong kung tapos na ba silang mag-urong, at kung sino daw ang nagsabi kanina na mayroong pera sa kanyang harapan. Ilang sandali pa nga matapos muling subukan ni Shu ang kanyang abilidad, ay nakaamoy niya ang masangsang umanong sibuyas, kaya naman naisip ng ating bida na malamang sa nakarating na umano siya sa kanyang destinasyon. Habang patuloy nga niyang naamoy ito, ay sinabi pa ng ating bida na siguradong andito na umano siya kila Zujin, at napatamblang pa nga siya matapos makita si Zujin na kumakain na naman ng dahon ng sibuyas. Agad na ding binati ni Zujin ang ating bida, sabay tanong kung nais din ba niyang kumain ng sibuyas umano, pero sinabi naman ni Shu na hindi bali na daw at huwag na siyang mag-abala. Dito nga din ay agad na sinabi ni Nieting, na inaasahan daw nilang magbubukas ang ruin sa North America sa loob ng 2 linggo, sabay sabi na hindi pa din naman ito sigurado at tinatanong ang ating bida, sa kung ano umano ang kanyang mga plano. Sinabi naman ni Shu na plano umano niyang magtungo ng North America para pumasok sa ruin, sabay tanong kung hindi ba sa tingin ni Nieting, ay mas mainam kung sumama din siya at pumasok sa ruin. Pero sinabi naman ni Nieting na kayang-kaya na umano ng ating bida yun, habang si Zujin naman ay sinabi na 9th Dragnet daw ang ating bida, sabay sabi na isa na din siyang maestro level ngayon, kaya wala na umanong ibang makakatapat sa kanya dito sa Earth. Sabay sabi na kailangang mag-ingat ng ating bida patungkol sa isang bagay, dahil duda nga daw nila na ang The Phoenix Society ay nakipagsabuatan na sa Looniverse, at sana nga daw ay malaman at makita ng ating bida kung sino ang mga kasabwat nila. Napapatanong naman si Shu sa kung paano umano yun nangyari, at sinabi nga ni Zujin na ayon umano sa kanilang intelligence,
ay may ugnayan ang mga mersenaryong pinatay ng ating bida sa mga The Phoenix. Bukod nga daw dun, ay madami ding mga mata o spy ang The Phoenix sa North America, kaya kung talagang hindi kasabwat ng mga The Phoenix ang mga taga-Luniverse, ay sigurado umanong hindi sila makapag-operate o mananatili ng matagal na panahon sa North America. Sinabi naman ni Shu na maingat umano ang mastermind sa likod ng lahat ng nangyayari, kaya sigurado umanong tauhan lang din niya ang andito o inutusan niyang magtungo ng Earth, upang magsagawa ng kanyang mga plano, at malamang nga daw na nasa organisasyon ng The Phoenix ang Taxil sa Earth. Dahil nga dito ay sinabi ni Zujin na mas mainam umano, kung ilan lang sa mga miyembro ng The Phoenix ang naging Taxil sa Earth, pero ang pinakamalalang senaryo nga daw, ay malamang sa kasabwat na ng mga taga-Luniverse ang lahat ng miyembro ng The Phoenix. Kaya naman agad na tumayo ang ating bida, at sinabi nga niyang aalamin niya ang lahat ng pangyayari, sabay sabi din na hindi naman umano mahalaga kahit pa buong The Phoenix na, ang nagtaksil at nakipagsabwatan sa Luniverse. Agad na ding sinabi ni Shu na mas interesado umano siya sa ruin sa North America, at kung ano ang mangyayari sa North America matapos magbukas ang ruin, sabay sabi na din na mas mainam umano kung mahuli din niya ang malaking isda, sa likod ng lahat ng nangyayari, kaya naman natahimik na lang sila ni Ting at Zujin. Agad na ding lumingon ang ating bida, sabay sabi na sa ngayon ay siguradong alam niyo na din ang lahat diba? Pero hindi nga siya agad na nakatanggap ng kasagutan sa dalawa, at maging si Ting ay nanatiling tahimik. Kaya naman tinanong ni Zujin kung patungkol sa anong bagay daw ba ang sinasabi ng ating bida, at sinabi nga ni Shu na patungkol sa kanya at patungkol sa pagkatao niya. Pero sinabi lang naman ni Zujin, na hindi na umano mahalaga ang pagkatao o pinagmulan ng ating bida, dahil para nga daw sa kanila ay siya pa din ang Loko-Lokong 9th Dragnet. Masyado naman ang inis ni Shu sa naging kasagutan ni Zujin, kaya naman agad niyang binuksan ang kanyang portal at naglakad paalis, habang sinasabi na kalimutan na lang daw nilang nagtanong siya. Pag-alis naman ni Shu ay sinabi ni Zujin na alam naman daw niyang nasa panig nila ang ating bida, pero matapos nga daw siyang magtanong kanina, ay tila pakiramdam umano ni Zujin na papatayin siya ni Shu kung sakaling mali ang maibigay niyang sagot. Pero sinabi lang naman ni Ting, na mas napapaisip daw siya sa kung paanong haharapin ng ating bida, ang mga dati na niyang kakilala o taong napalapit sa kanya matapos siyang makarating ng North America. Kaya naman sinabi ni Zujin na malamang umano sa alam na din ni Carol ang patungkol sa ruin, gayon na din ang pagkatao ng ating bida, kaya sigurado umanong magkakaroon ng magandang palabas at eksena sa hinaharap. Samantala sa Chanbai Mountain naman sa World 3, ay dumating ang impormasyon kay Carol patungkol sa pagbubukas ng ruin sa North America, at napag-alaman nga din niyang ipapadala ng Dragnet and Snares ang ating bida. Pero habang nakatingin na sa kanya ang pinsan ni Carol, ay naiisip nitong matagal na panahon na umanong hindi umaalis ng Changbay si Carol nang dahil sa ating bida. Kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung ito na ba ang pagkakataon upang mapalabas niya ng Changbay si Carol, dahil ang pagbubukas nga daw ng ruin ay isang malaking kaganapan at hindi madalas mangyari. Sabay sabi na kasalanan daw talaga ng ating bida ang lahat ng ito, dahil matapos siyang makabalik mula sa Luniverse, ay nakapunta na siya ng Japan pero hindi man lang niya binisita si Carol. Bigla namang sinabi ni Carol na pwedeng sumama ang sinumang gustong pumasok sa ruin, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay malamang sa ito na ang huling ruin na magbubukas, at malamang nga daw na wala nang susunod pang ruin sa Earth. Tinanong naman ito kung ano ang ibig sabihin ni Carol, na bigla namang sinabi na pangungunahan niya ang grupo nilang magtutungo ng North America, sabay sabi na magkakasama silang papasok ng ruin. Kaya naman biglang natuwa ang pinsan ni Carol, na napapatanong pa din sa kanyang sarili kung paano nasabi ni Carol na ito na ang huling ruin, napapaisip na nga din siya sa kung paano umano niya mapapatay ang ating bida, para hindi na sila magkaroon pa ulit ng problema sa hinaharap. Agad na nga din niyang iniwan si Carol at tumakbo ng mabilis, habang sinasabi na siya na ang baalang mag-ayos sa lahat ng kailangan nila, at sigurado nga daw na matutuwa din ang lahat ng mga miyembro ng Immortals pag nalaman nilang kasama si Carol. Nanatili namang tahimik si Carol matapos umalis ng kanyang pinsan, kaya tinanong ng World 3 o ni Guizhou kung hindi na ba siya maghahihintay sa ating bida, dito sa Changbay. Sinabi naman ni Carol na alam niya umano na, kailangan pa nila ni Shu ng mahabang panahon upang pag-isipan o bago pagtuunan ng pansin ang relasyon nila. Pero hindi naman daw siguro masama kung habang hinihintay niya ang panahon na yun, ay gumawa na din siya ng hakbang para sa kanila ng ating bida,
habang sinasabi na muli silang magkikita sa North America. Samantala habang nasa bahay nga nila ang ating bida, ay natanggap niya ang intelligence report patungkol sa bagong ruin. At naisip nga niya na mukhang hindi naman sila mahihirapan sa mission nilang ito, dahil lahat nga daw ng makakasama niya ay puro A rank, gayunpaman ay kailangan pa nga daw niyang alamin ang lahat ng impormasyon patungkol sa ruin, dahil obligasyon pa din niyang mapanatiling ligtas ang lahat. Agad nga ding ginamit ng ating bida ang kanyang portal, at nagtungo nga siya sa North America sa Yellowstone National Park, dahil ang lugar umanong ito ay may kinalaman sa bagong ruin. Agad nga din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ang nasa harapan daw ba niya ay ang misteryosong lava na nasa report. Napagpasyahan na nga din niyang hawakan ang lava, na biglang nagliyab matapos ay lapit ng ating bida ang kanyang kamay, agad na ding nagkaroon ng reaksyon ng Wheel of Fire ng ating bida sa kanyang dibdib, matapos niyang mahawakan ang misteryosong lava umano. Naisip nga din ni Shu na tila kaparehas umano ng lava na ito ang Wheel of Fire sa kanyang dibdib, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung may kaugnayan ba ito sa Wheel of Fire niya, o kung nagtungo daw ba ang isang tao sa lugar na ito at may ginawang kung ano. Ang iniisip nga ng ating bida ay si Yu Fuyao dahil nung nasa Sword Pavilion pa siya, ay nagkaroon ng reaksyon ng Wheel of Fire sa kanyang dibdib kay Yu Fuyao. At dahil nga sa mga naisip at nakita ng ating bida, ay sinabi nito na ang pagbubukas umano ng ruin dito sa North America, ay siguradong magiging kapanapanabik. Samantala sa isang lugar nga sa North America, ay sinabi ng lalaki sa gitna na hindi umano niya inaasahan na madaming tao ang magtutungo sa kanilang lugar, at mas hindi nga daw niya inaasahan na hinahayaan lang sila ng mga The Phoenix na makapasok ng kanilang bansa. Tinatanong nga din niya kung bakit pumayag na lang ang mga taga-Phoenix, na papasukin ang lahat ng mga organisasyon at cultivator na nais magtungo at pumasok sa ruin, pero sinabi lang naman ng isa na hindi na daw katulad ng dati ang The Phoenix, kaya hindi na sila dapat pang magtaka sa mga ganitong pangyayari. Matapos nga daw ng naganap na digmaan sa Changbai Mountain dati, ay halos kalahati na lang ng puwersa ng mga organisasyon ang natira sa kanila, pero bandang huli ay hindi pa din sila nagwagi sa digmaan. Pero nung panahon nga daw ng digmaan at hanggang matapos ang digmaan ay nanatiling leader ng The Phoenix ang Saint, at dahil nasa kasalukuyan niyang posisyon at malakas na kapangyarihan, ay walang magawa ang ibang miyembro ng The Phoenix kundi manahimik na lang, dahil sa natatakot nga daw ang mga ito kay Saint. Pero matapos nga daw ng biglaang pagkamatay ng Saint, ay biglaan ding naglabasan at nagsalita ang mga taong kontra o tutol sa kanyang pamamaraan, kung saan ay pinangunahan nga ito ni Titan na sinasabing hindi niya gagayahin at susundan ang yapak ng Saint. Sinabi nga din daw nito na sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay magbabago ang pamamalakad ng The Phoenix, kung saan ay hindi na nila hahangaring pangunahan ang lahat ng cultivator sa daigdig, at bukod doon ay sisiguraduhin daw niyang uunahin nila ang kapayapaan. Nakapagdesisyon na nga din daw si Titan, na hayaang makapasok ng ruin ang lahat ng gustong pumasok sa ruin, kahit pa sa bansa nila ito magbubukas, kaya naman napapatanong ang lalaki kung ang ibig sabihin daw ba nito, ay tinatanggap na ng The Phoenix ang kanilang pagkatalo, pero sinabi naman ng isa na bukod daw sa Dragnet and Snares, ay sino o anong organisasyon pa ba ang may kapasidad at nais makalaban ang buong daigdig. Tama ka wika naman ng lalaking ito, at kung sakaling nga daw na sa China nagbukas ang bagong ruin, ay mas pipiliin pa niyang manatili sa kanilang bahay at matulog na lamang, dahil mas mahalaga pa din daw ang kanyang buhay, kaysa sa kahit anong kayamanan na pwedeng makuha sa loob ng ruin. Pero sinabi naman nito na wala siyang pakialam sa mga sinasabi nila, dahil ang nais nga daw niyang malaman sa ngayon, ay kung magpapadala ba ng mga cultivator ang Dragnet and Snares para pumasok sa ruin, sabay tanong na din kung si Ye Xiao o ang 9th Dragnet daw kaya ang ipapadala ng Dragnet and Snares. Anong ibig mong sabihin wika naman ng dalawang lalaki, at sinabi nga nito na kung sakali umanong ibang miyembro ng Dragnet and Snare ang ipapadala nila dito, ay malamang lang sa wala silang makuhang kayamanan. Pero iba nga daw ang sitwasyon pag si Ye Xiao at ang 9th Dragnet ang pinadala ng Dragnet and Snares, dahil bukod sa wala na silang makukuhang kayamanan, ay pwede ding maubos maging ang mga pera at kayamanan nila, kung saan ay pwede pa silang mamatay pag nagkamali sila. Agad na din itong naiyak, matapos maalala ang naging karanasan niya sa nakaraang ruin na kanyang pinasok, dahil nung mga panahon nga daw na yon ay isa siya sa mga pinaghukay ng ating bida, at hindi nga makapaniwala ang dalawang lalaki, na isa pala ang kasama nila sa naging biktima ng 9th Dragnet. Dito nga ay sinabi na lang din ng isang lalaki,
na hindi umano niya alam ang muka ng Ninth Dragnet kaya mas mainam kung maging handa sila, habang ang isa naman ay sinasabi lang na magtatago na lang daw siya hanggang magsarado ang ruin, pag nakita niya sa loob ang ating bida.